Isang maganda at mapagpalang araw mga ka-farmers. Pag dumadaan tayo, maliwanag. At kumina. So ayan mga ka-farmers, ito na yung ating solar light dito sa pre-range ng ating chicken dito sa may chicken coop sa taas. Ayan yung bagong gawa nating chicken coop. And ayan, malakas naman yung solar natin. Syempre nagdidim lang siya kapag wala siyang nasi-sensor. Ayan. So apat yan, iligay natin sa bawat kanto. And dadagdagan na lang natin yan kapag may budget na tayo ng mga apat pa ulit. So lalagyan natin ng center to center ng ilaw. Nilagyan natin ng ilaw mga ka-farmers yung ating range net para maalarma tayo kung may magtatangkang pumasok na predator, sawaw man yan or ibang predator ang pumasok sa ating kulungan ng manok. Ma-alarma ka agad tayo kapag nagliwanag yung ating mga ilaw. And dadagdagan pa natin yan sa bawat gitna ng apat na sides para safe na safe yung ating mga alaga. Alam nyo naman ang mga manok, mabango yan sa pang-amoy ng mga sawa or ng iba pang predator dito sa gubat. Kaya nilalagyan natin sila ng ilaw. Ayan. So panoorin natin mga ka-farmers yung ating update dito sa ating integrated farming. Mahina yung solar. Gumagalaw na, lumalakas. Ito yung RIR breeders natin. Ayan, dito lang sila sa loob. And hindi natin inilalabas para maiwasan natin yung inbreeding. Kasi dyan sa loob ng range net, meron tayong mga native na manok. So ito na mga ka-farmers yung product o na-produce ng ating automatic incubator mula dun sa ating RIR o yung ating breeders na Rhode Island Red. So malalaki na sila and mahigit isang buwan na sila. Ayan, so ito naman yung isinama natin na itlog ng native. Ayan, so nakakatuwa sila and ang lalaki na nila. Pagkain natin 1,000 Integra. Bago ito yung may sipon na manok. Binukod natin, binaba. Ayan, nagkamali yung ating nagbabantay dito sa farm. And naitabi niya yung may sakit na manok doon sa ating mga sisiw. And ipinaalis na natin yung mga farmers and inalayo na
para ma-isolate siya habang nagpapagaling. Pinakawalan natin na lungkot sa kulungan. Sobrang init. Dahil nga sobrang init ngayon and kinakaharap natin yung El Nino, kaya dito muna sila sa labas. And sa gabi naman, ino-open lang natin yung partition nila kung saan sila natutulog. I-open lang natin yon and kung saan na silang papasok doon pagkagat ng dilim. Ayan, safe naman sila dito. Hindi tulad dati na kung saan sila nangingitlog kaya hindi sila dumadami and kinakain ng mga predator na bayawak, ayan, or yung mga daga or sawa, ayan. So, and isa pa doon, minsan malayo yung pinangingitlogan nila and may mga video nga ako dito na nakikita ng mga nandito sa farm or yung nangingisda yung mga itlog nila kung saan saan. Ayan, so safe na sila dito sa loob ngayon. May range net na sila and mapaparami na natin sila, yung ating Muscovy duck and yung ating native na manok. Ayan, maliban doon sa ating RIR na talagang hindi natin inilalabas para maiwasan yung inbreeding. Nasa 2 partition sila lang doon and nakasafe sila doon or safety sila doon. Kasi yun yung ating breeders. And ito naman mga ka-farmers yung ating mababait na alagang kambing. Ayan. Dahil nga El Nino ngayon, so medyo pinapakain natin sila minsan ng feeds. Ayan. Kasi alam naman natin kapag El Nino sobrang init, tagtuyo din or tuyo yung mga damo. Ayan. Maliban na lang doon sa nakukuha nating mga dahon dyan sa dahon ng santol, dahon ng ipil-ipil, and iba pang mga puno dyan na pwedeng ipakain sa kanila. Ayan mga ka-farmers, thanks God. Ayan, may bago tayong mga biik dito sa farm. Bagong panganak yung isa nating inahin. And may 6 tayong malulusog na biik. Ayan, dumadami na yung ating mga native pig dito. And kapag may budget na, gagawan din natin silang medyo malaki-laking pig range. And gagamitan na natin yun ng concrete sa ibaba and cyclone wire sa itaas na may laki yung hibla ng wire ng 3 mm para medyo or hindi nila masira yon. Ayan. And lalagyan na rin natin ng tubo na bakod or patigas para hindi bumagsak na medyo lilimitan na natin. And i-welding na natin. So malulusog yung ating mga biik. Ayan. So, pararamihin natin yan and hindi muna natin babatingin or kakapunin yung ating mga lalaking biik kasi may mga naghahanap or bumibili ng mga lalaking biik na hindi kapon. Ayan, gagawin siguro nilang pang breeding din. Kaya hindi muna natin sila kakapunin and palalakihin natin sila dito sa farm and kapag may bumili, ayun, ibibenta natin yung ating mga lalaking biik dito sa farm. Hindi na tayo magkakapon kahit kailan. Ayan. Maliban doon sa naunang kapunin kasi may mga buyer nga and naghahanap ng mga lalaking biik. So yan lang muna mga ka-farmers, yung bago nating update dito sa farm. And abangan nyo yung mga susunod na video. And don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching. And God bless us all.